Sinabi rin po sa akin ni Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries. Grabe! Breaking news! May bagong post itong si Zaldico na video at pati mga ebidensya na mga pictures ng mga luggages na ibibigay niya kay Martin Romualdez. Okay? Yan po ang ire-react natin dito ngayon sa vlog na ito. Ito ay breaking news update talaga ito, no? At meron pong detalyeng sinabi itong si Zaldico patungkol po sa pag-deliver niya dito sa mga pera na ito na 56 billion pesos. Oh, hindi pa ba kayo mawiwindang dyan? Oh, ano na, Bongbong Marcos, hugas kamay ka, sagutin mo ito lahat. Okay? Pero guys, bago ko ipapakita yung video na yan ni Zaldico, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so heto na nga i-play natin itong video at magre-react tayo sa mga sasabihin ni Zaldico. Play. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Ito ang kanyang suot, the same ang kanyang suot na siguro naglagay lang siya ng Americana na brown, no? Pero same pa rin, no? Nabago lang yung kanyang buhok sa mga previous niyang last week niya na ipinalabas na video. Ito, panoorin pa natin. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Ako sa totoo lang, no? Naniniwala po ako dito kay Zaldico na nanganganib ang buhay niya na pwede siyang gurgurin. Hindi sa taong bayan kundi sa mga malalaking sindikato dyan o na gustong magpatahimik sa kanya kasi binubulgar na niya lahat Ito, patuloy. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Imagine that one. Martin Romualdez, totoo ba ito ang sabi ni Zaldico na dapat makapag-deliver siya ng 2 billion pesos buwan-buwan? Grabe, sobrang limpak-limpak na pera yun. Martin Romualdez, sagutin mo ito. At sana naman ikaw, Zaldico, magpakita ka ng totoong ebidensya patungkol sa mga sinasabi mong ito, no? Na buwan-buwan kang mag-deliver ng 2 billion. Anyway, mamaya ipapakita ko sa inyo yung picture na mga luggages niya. Kasi hindi lang, parang marami ang nagsasabi na baka fake, gawa-gawa lang yung picture na yun ng mga luggages. Marami nagsasabi. Pero kung titingnan mo, sa latest na upload niya ng mga picture, 24 pictures yun. Imagine that one 24 pictures na mga grupo ng luggages na kanyang ipinakita. Patuloy. Para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Imagine that one Kapag mabigay niya ang pera ni Martin Romualdez, ito raw si Martin Romualdez ay maghati-hati sila sa pera ni Bongbong Marcos. So Bongbong Marcos, totoo ba ito? Sagutin mo ito.
para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries. Imagine that one, SOP. Yan ang ating nabalitaan yung SOP na yan, 25%. For example, kung merong 100 million na proyekto, may 25 million sila, di ba? Ang yaman-yaman. Grabe. So, ito lang yung masasabi ko sa mga loyalista at mga dilawan, ha? Hahayaan na lang ba natin ito? Di ba? Papayag ba tayo? Na ang presidente natin ay inakusahan ng ganito? Di ba? Kasi kung tutuusin, pwede siyang mag-step down for delikadesa. Mag-step down ka at magpa-investigate ka kung meron ka talagang malasakit sa taong bayan. Para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Grabe. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Grabe guys. Ito naman this is season 2. Season 2 ito sa kanyang pinalabas So part 1 na naman ulit tayo, okay? Play. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. So, ako, posibleng maniniwala ako dito kay Zaldico. Kasi yan rin ang nangyari kay Teves noon. Pinapalabas nila na terorista nga. Pwedeng gawin rin niya yan. Pwedeng gawin rin ng administrasyon yan kay Zaldico. Okay? Si Remulla, hindi yan aamin na may instruction galing kay Bongbong Marcos. Ano kaya, no? Yan ang tanong natin. Ano kaya ang instruction ng Pangulong Marcos sa DOJ at sa Ombudsman dito? Yan ang ating i-analyze ng malalim. Ano kaya? Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Yan kasi, Zaldico. May alam ka kasi. Alam mo ang massive corruption. So, kung alam mo, isa ka sa dapat linisin. Paano ka linisin? Gurgurin. Gurgurin ka at habang buhay na lang na maibaon ang mga nalalaman mo. Kaya ang payo namin sa iyo, taong bayan, Zaldico, ilabas mo na lahat ng ebidensya. Ilabas mo na lahat-lahat bago kanila magurgur. Diba? Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula.
Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Grabe, kung totoo man yan, Martin Romualdez, sobrang kapal ng mukha mo. Kung totoo man na pinipressure mo itong si Zaldico na magbigay ng 2 billion per month ng SOP, wala kang konsensya sa taong bayan, Martin Romualdez. Sana naman ikaw, Martin Romualdez, magpa-interview ka ng media, sagutin mo itong aligasyon, akusasyon ni Zaldico at diyan namin malalaman sa mukha mo kung nagsasabi ka ba ng totoo o hindi. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo, at 1% para sa kanya. Grabe. Ganyan lang kadali sa kanila na magnakaw ng pera, no? Kasi po, ito po'y nakakainis. Kasi binigyan na po tayo ng hint ni Vice President Inday Sara Duterte na dalawa lang ang nagkontrol ng budget ng Pilipinas at yan po walang iba kundi si Martin Romualdez at si Zaldico. Ngayon na na-caught off guard na itong si Zaldico at nagsabi na sila po ay may ganitong mga transaksyon na siya po ay kaya nga, nagdi-deliver ng mga bilyon-bilyon na mga SOP, ito po'y korupsyon, obviously. Pero ako pasensya na Zaldico hindi po ako naniniwala, Zaldico, na wala kang natanggap na share dito. Siguro, duda ako pwede ako magkamali dito duda ako, gusto lang ni Zaldico na ang managot dito si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Pero sa sarili kong paniwala bilang vlogger, bilang nag-a-analyze rin sa sitwasyon nila, sa tingin ko naman silang tatlo yan. BBM, Martin Romualdez, kasama na itong si Zaldico. Pero siguro, ngayon, nagalit itong si Zaldico kasi siya lang ang dinidiin dito sa transaksyon na ito, dinamay niya na si BBM at si Martin Romualdez at hugas kamay rin itong si Zaldico. Kasi sino ba ang pagbibintangan natin? Kung si Bongbong Marcos ang ating oobserbahan, hugas kamay siya. 'Di ba? Tinuturo niya Martin Romualdez at si Zaldico. Kung si Martin Romualdez rin ang ating tatanungin, sasabihin naman niya na malinis ang konsensya ko. Yan ang sabi ni Martin Romualdez. Kahit raw piso, wala siyang ninakaw sa kaban ng gobyerno. Kung si Zaldico naman ang ating pakinggan, nagbibigay siya ng 2 billion per month ni Martin Romualdez kasi maghahati-hati pa raw sila ni BBM. So, meaning to say, silang tatlo, naghugas kamay silang tatlo. So, anong tawag mo doon? Ako, in my own analysis, involved talaga silang tatlo dyan. Huwag na tayong magbulahan sa ating analysis na ito. Di ba? Kung ikaw ba, matino ka na tao, kung common sense ba? Common sense lang talaga. Nabubulabog na ang kanilang transaksyon, nabubulgar, nabubuking na lahat. Di syempre, silang tatlo, wala na. Nag-ano na sila? Hugas kamay silang tatlo. Sino kaya ang may kasalanan nilang tatlo? Kung ikaw, matino kang mag-iisip na taong bayan, silang tatlo yan. Di ba? Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Ticsay.
Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Sana naman ikaw, Ping Lacson, na itong mga detalyeng sinabi ni Zaldico ay huwag kayong magpabobo-bobo. I-analyze nyo itong mga sinasabi niya at imbestigahan nyo. Madali naman yan. Ang dali-dali naman yan na i-analyze kung totoo o hindi o gawa-gawa lang niya. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereno para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, Grabe. mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Grabe. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Mamaya ipapakita ko yan ha, yung post niya. Pero hindi natin maisa-isa ha, kasi ang dami eh. Kailangan ko pang i-save isa-isa yung mga pictures na yon. Pero ipakita ko lang yung post mismo ni Zaldico na nandoon po yung bagong pictures ng mga luggages. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula Setyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Imagine that one ha. Parang naiinis si BBM. Kasi siguro, hindi siya naka-receive daw, di umano ha. Si Zaldico ang may sabi niyan ha. Kaya si BBM dumirekta na. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin ni Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarin Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries. Grabe. Yan, imbestigahan nyo yan, yung bahay na yan. Grabe guys. Na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Grabe. Kasunod nito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Imagine that one guys. Kung totoo man itong sinabi ni Zaldico, hindi ba kayo nakokonsensya? Ang daming taong nagugutom tapos magpapakita kayo doon sa mga lindol, sa mga baha na kunwari concern kayo.
kunwari, halos maiyak-iyak na kayo sa mga nagugurgur doon. Yun pala, ganito ang mga nangyayari. May mga transaksyon kayong mga milyones na pera, na sana itong mga perang ito ay pangpagamot sana ito ng mga taong nagkakasakit o pantapak sa mga nasalanta ng bagyo, o ginawa na lang sana itong mga flood control projects. Grabe. Grabe talagang administrasyon ni Bongbong Marcos, no? Nakakaumay. Parang natural na lang para sa kanila ang magnakaw ng pera. Ang payo namin sa iyo, Zaldico, magbigay rin kayo ng ebidensya na talagang makokonect natin na talagang sangkot ang Pangulong Marcos. I hope lang na meron kang ebidensya na tinatago mo lang, nire-reserve mo yan sa korte. Pero taong bayan, wake up. Mga loyalista, wake up. Mga dilawan, wake up na po kayo. Ipahayaan nyo pa ito, wala na talaga. Kawawa na ang bayan natin. Kasi yung mga DDS lamang po ang naniniwala eh. Ang mga DDS lamang po ang marunong mag-analyze na itong bayan na ito, siyempre, mga matatalino yung mga DDS, alam nila kung paano tayo nilalaro nitong administrasyon na ito. Yan paniniwala yan ng mga DDS Kasi kitang-kita naman natin Kasi kung meron ka talagang konting IQ na lang, ganun lang ang sasabihin natin, talagang malaman mo yung pattern nila. Malalaman mo kung kailan ng budol, kailan hindi ng budol. Noong 2022 campaign, alam naman nating nabudol tayo Hindi pa sapat yun? Ngayon sasabihin, meron ng nahuli, meron ng finaila ng warrant of arrest, at meron pa rin mga ilan sa mga media na naniniwala rin. Grabe naman kayo, ganyan kababaw ang utak ninyo, naniniwala naman kayo kaagad na yun na ang solusyon na yun. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. Yung driver mo, sino yan? Yung mga tauhan mo, sino yan? Magbanggit ka ng pangalan. Para yun, imbestigahan na yun lahat. 'Di ba? Pero kawawa rin naman kasi kung malalaman yung mga pangalan na yan, baka sila rin ang gugurgurin ng di natin alam Analysis lang natin. Gugurgurin yan sa mga taong sinasangkot mo ngayon. Tama talaga yung sinabi ni former President Duterte dati na ang pinakamahirap na krimen na imbestigahan o patunayan ay ang krimen ng korupsyon. Yan ang pinakamahirap dito Ay nako. God save the Philippines. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At dyan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na isama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Abangan ang part 2. So may part 2 pa nito. Okay? Ito lang naman. Itong tatlo na ito, si BBM, si Martin Romualdez, at si Zaldico, involved po ang pangalan nila sa issue na ito. So dapat na sigurong gusto natin mastermind yung maimbestigahan, di ba?
Walang pinaka-mastermind dito. Silang tatlo yan. Kasi wala namang mas mataas pa sa kanila eh. Sa ika nga, sabi nila ng mga political analyst, alam ni Bongbong Marcos kung aaprubahan ba niya itong budget na ito o hindi niya aprubahan sa 2025 national budget. 'Di ba? In the first place, bakit mo pinirmahan yan, Bongbong Marcos? So tapos ngayon, ikaw, pinagbibintangan ka ngayon ni Zaldico, dapat kang managot dito. Kasi, posibleng totoo ang mga sinasabi ni Zaldico, ha? So, for fairness sa taong bayan, magpa-investigate ka, BBM. For fairness at delikadesa, bumaba ka na, BBM, sa pagiging presidente mo. Kasi may issue ka eh. Delikadesa ba? At sana naman, sa mga tao dyan, na kung kaya ninyong mag-witness, ha? Ito lang yung payo po sa lahat ng mga involved dito sa korupsyon, ha? Kung kayo po'y may awa sa bansa natin at sa tingin ninyo may alam ka sa skandal na ito, lumantad at lumabas na kayo. Magsabi na po kayo ng totoo. Kung sino man sa inyo ang merong ebidensya, magpalabas na kayo ng ebidensya, sa publiko nyo na. Okay? Isa publiko nyo na. Kung anong paraan ang gagawin ninyo. Oh. Pwedeng wag mo nang ipakita yung pangalan ninyo. Ang ebidensya muna. And let the people decide on this kung meron kayong mga ebidensya. Heto. Pinost itong video na ito 1 hour ago ni Zaldico. Tapos, sabay dito, may pinost siya na picture. Ayan, pinost yan. Sabi ni Representative Zaldico, tulad ng aking nabanggit sa video, yung kanina ha, narito po ang listahan ng mga deliveries ng maletang para ang pera para kay Pangulong Bongbong Marcos. Pera para kay Pangulong Bongbong Marcos at ni House Speaker Martin Romualdez. Kasama na rin ang ilang picture ng mga nasabing delivery. Ayan o. 1, 2, 3, 4. At meron pang 28 na pictures. O kayo mismo, taong bayan, bisitahin nyo ang page ni Zaldico. Kayo nang humusga. Tingnan nyo ang mga dates dito. Tingnan nyo ang mga picture at yung katabing sasakyan kung kanino yan. O magmala investigator na kayong lahat, mga taong bayan. I-investigate nyo ito. Totoo ba ito? Kung sino man ang may alam na nakatrabaho dyan sa mga bahay na yan, i-confirm nyo na totoo yan. Kaninong bahay yan? Kaninong pagmamayari yung mga sasakyan na yan at bahay? Okay? Kasi yun kitang-kita So ngayon, alam na natin, pagkatapos nitong i-release itong video ni Zaldico, itong pumutok ngayon na trending na video at pictures, alam ko naman na si BBM at itong si Martin Romualdez, i-deny na naman nila itong mga sinasabi ni Zaldico. Alam na natin yan, default na yan. I-deny yan nila. Pero, totoo man o hindi, tingnan nyo ha, gaano ka hugas kamay itong si Bongbong Marcos. Noong nasangkot po ang pangalan ni Zaldico sa issue na ito, for delikadesa, nagbitiw siya bilang congressman si Zaldico, di ba? Noong nalaman ni Martin Romualdez na nadali at nasangkot rin ang kanyang pangalan bilang House Speaker dito sa flood control anomaly scandal, nagbitiw po
si Martin Romualdez. In fairness to Zaldico and Martin Romualdez, nagbitiw sila for delikadesa. Ngayon, Bongbong Marcos, nabanggit na rin ang pangalan mo kay Zaldico. Wala bang delikadesa dyan? Yun lang aking tanong ha. Wala bang delikadesa dyan, Bongbong Marcos? Kasi kung may utak ka at may concern ka sa pangyayaring ito, kahit presidente ka, mag-step down ka. Harapin mo itong akusasyon sa inyo, magpa-investigate ka kung talagang malinis ka. Yan ang gagawin mo kung malinis ka. Pero kung meron kang totoong natanggap sa mga sinasabi ni Zaldico, baka hugas kamay na naman. Diba? Yun ang ating analysis dyan. Baka yung paghuhugas kamay mo ngayon ay isa ito sa mga ginagawa mo para idiin mo si Zaldico. Ito nga ang kinatakot ko eh. What if lang ha, what if there will come a time na itong si Martin Romualdez rin ay ma-realize niya na sige na nga, magsabi na ako ng totoo. Si Bongbong Marcos po ay tumatanggap. Yan ang hinihintay ng taong bayan, Martin Romualdez ha, kung paano na-appreciate ng taong bayan ang ginawa ngayon ni Zaldico. I must admit ha, aaminin ko. Nauunawaan ko si Zaldico at believe ako kay Zaldico na bumaliktad siya at nagsabi ng totoo. Mahirap yan. Pero wala siyang choice eh. Kaya bumaliktad siya at sinabi na lang niya ang totoo. Ngayon naman, Martin Romualdez, kung gusto mo na mabawas-bawasan konti yung galit ng taong bayan sa iyo, baka gusto mo ring tularan itong si Zaldico na magsabi na lang ng totoo. Di ba? Nagbibigay lang po tayo ng option ba ni Martin Romualdez kasi unti-unti nang lumiliit rin ang mundo ni Martin Romualdez. So, Martin Romualdez, meron ka pang chance na magbago ang isip mo. Okay? Can I call a friend? Can I call a friend para ng who wants to be a billionaire or who wants to be a millionaire? Naalala ko pa yun eh. Pera o bayong? Suitcase, luggage o bayong? So, kayo mga audience ko dito sa Don Mar TV, ano ang analysis nyo dito? Sa tingin nyo ba kasama si BBM dito sa flood control scandal na ito? Naniniwala ba kayo kay Zaldico sa mga aligasyon niya na nagagalit na ang Pangulo dahil wala siyang natanggap kaya dumirekta na siya? Yan ang sabi ni Zaldico hindi tayo. Totoo ba na si Martin Romualdez ay laging pinapagalitan ni Bongbong Marcos dahil walang natatanggap? Gaano kaya yan katotoo? Ano sa tingin nyo? Naniniwala ba kayo? Kung naniniwala kayo, isulat nyo dyan sa comment section para maganda yung mababasa natin sa comment section. No? Kasi ako naman, mahilig ako magbasa sa comment section tapos may nakukuha rin akong mga good insights and ideas sa ating mga audience. Tama itong sinabi ni parang posible rin itong marami akong knowledge na analysis na mga nakakuha sa inyo. Kaya ilatag nyo rin kasi tayo naman dito ay moderator lamang sa vlog na ito.
pwedeng hindi kompleto ang ating analysis at meron pa kayong mas magandang analysis na pwede nating basahin yan at pwede nating i-share yan dito sa mga vlogs natin. Diba? So, sa tingin nyo ba, meron pang mga ebidensya itong si Zaldico na hindi pa niya ipinakita dito sa publiko? Kayo nang mag-answer niyan sa mga tanong na yan. Etong mga luggages na ito na bagong ipinakita ni Zaldico, naniniwala ba kayo na ito yung tunay na mga pictures, tunay na mga luggages na dineliver nila kay Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos? Totoo kaya ito? Ano masasabi nyo? Mag-investigate kayo, magmala NBI na kayo, okay? At i-share ang inyong analysis at knowledge patungkol po dito sa issue na ito. Okay? Don't forget guys, i-like at saka i-share itong ating breaking news na ito. At para naman ito, kung makalike at share kayo, kakalat ito sa taong bayan. At sa mga first time lang nanood dito sa Donmar TV at nagustuhan nyo ang ating vlogs, i-consider na i-subscribe ang ating channel para updated kayo lagi sa mga ganitong klaseng balita. Okay? Libre lang yan. Walang bayad yan. Pindutin nyo yung red button na subscribe. At updated na kayo dyan. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Update tayo mamaya.